break the limit. Para makuha mo yung bagay na ninanasa mo sa buhay, may gagawin ka, kapatid. Amen. Amen? Sige lang, break the limit! Break the limit! Kasi hindi mo makukuha yung isang bagay kung wala kang gagawin break the limit. Kailangan i-break mo yan para makuha mo yung isang bagay na inaasahan mo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen po? Kaya sa buhay po natin bilang Kristiyano, alam niyo po ang katotohanan ng naman po talaga, kailangan talaga meron tayong i-break. Amen? Kasi sa panahon po natin o sa ating kaisipan o ating pinangahawakan, marami pa tayong pinangahawakan sa ating buhay na kailangan i-break natin yun, kapatid. Amen? Kaya marami po siguro sa atin na marami ginaasahan sa Panginoon, pero bakit hindi natutupad? Kasi sabi nga po, break the limit. Kailangan i-break mo muna kung ano yung bagay na gustong patanggalin sa atin ng Panginoong Hesus para makuha natin yung inaasahan natin pagdating sa Panginoong Hesus. Amen po? Amen! Kasi alam niyo po, marami pang gagawin ang Diyos sa atin. Naniniwala ka ba? Amen! Maraming gagawin pa ang Diyos sa atin. May gagawin sa akin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa inyo, may gagawin ng Diyos sa higit sa lahat. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen? Marami pang plano ang Diyos sa buhay mo. Marami pang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Marami pa siyang gustong gawin sa atin. Kaya kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Pero alam niyo po, minsan ganito nangyayari. Sa katotohanan lang po, kadalasan na nangyayari po sa atin, dahil sa takot yan. Dahil sa takot, dahil sa pag-aalala, kung bakit hindi tayo tuluyang magamit ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi nga po, di ba, break the limit. Kung bakit minsan sa takot natin, kung bakit minsan sa sobrang alala mo, hindi ka na magamit ng Diyos. Kaya kailangan break the limit. Amen! Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, kapatid, break the limit daw. Kapatid, break the limit daw. Sabi dito, what is the meaning of limit? Sabi po dyan, something that bounds, restrain, or confine. Sabi po dyan, ang ibig sabihin po ng meaning daw po ng limit, ito daw po yung mga bagay na humahadlang sa atin. Amen? Ito daw po yung bilang isang buhay Kristiyano, ito daw po yung maraming bagay na humahadlang, maraming bagay na pumipigil sa buhay po natin. Katulad na po yung mga bagay na ipapakita po natin dyan. Marami talaga sa ating bilang Kristiyano, nalilimitahan tayo. Amen. Sa ating buhay Kristiyano, maraming mga bagay na humahadlang sa atin, maraming bagay na pumipigil sa atin. Kung bakit hindi tayo magamit-gamit ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi nga po dyan, di ba? What is the meaning of limit? Sabi po dyan, yung something that bounds, restrain, or confines. Yung parang maraming pumipigil, maraming humahadlang po sa ating buhay. Amen po? Amen! Amen? Kaya katulad ng alam po nito, ito unang-unang humahadlang po sa atin. Speed limit. Amen? Speed limit 25. Diba? Sabi po dyan, sabi po dyan, speed limit, yan yung unang-unang humahadlang sa atin eh. Kung makikita po natin, diba, sa super highway, sa skyway, diba po, makikita natin speed limit. Siyempre, kung ikaw ay nagpapatakbo ng mabilis, nakita mo yan sa skyway, speed limit is 25. Siyempre, wala kang gagawin kundi 25 ang ipapatakbo mo. Amen? Amen! Amen? Kaya baka hindi mo mailabas yung kakayanan mo patakbo ng mabilis. Amen? Kasi speed limit. Amen? Kaya sino po dito na nakaranas na nagmamaneho? Lahat po, diba? Diba? Kahit bike. Diba? Kaya mong patakbohin ng mabilis yan. Amen? Amen? Kahit ikaw, kaya mong tumakbo yan. Kaya pag sinabi sa speed limit, malilimitahan ka. Amen? So, ibig sabihin, kapag daw po tayo ay nakakita sa skyway po ng ganyang, nagkaroon ng ganyang speed limit, sabi po dyan, ang ibig sabihin po dyan is takbong pogi. Sabi po ng mga driver, naalala ko nga po, pag si Pastor po, tinan mo ang bagal, takbong pogi, ba't hindi po sila magpahinga? Amen? Yan. Kasi pag speed limit, takbong pogi daw po yan. Tama po ba yun sa mga nagdadrive? Yan.
limit 25 is takbong pogi daw po yan. Pag ikaw ay nasa Sky Highway. Amen po? So, ibig sabihin, kahit motor ang dalhin mo, kahit yung motor mo is, ay mabilis is 125 ba yun? Ay 125 na kahit anong bilis ng motor mo, pero kapag sinabing speed limit lang talaga. Amen? Nahahadlangan. Amen? May pumipigil. Amen? Kaya wala kang magagawa kundi sundin yun. Amen? Pag sinabing speed limit, wala kang magagawa kahit napakabilis mo tumakbo, kahit napakabilis mo patakbuhin at iharulot ang sasakyan mo. Pero pag sinabing speed limit, wala kang gagawin kundi sundin yun. Amen? Amen? Kahit mabilis, kahit malakas, kahit mabilis pa yung sasakyan mo, kapag may speed limit, wala ka talaga magagawa kundi sundin yung bagay na yun. Amen? Ibig sabihin yan, may humahad lang. May pumipigil. Amen po? Amen. Amen po? Amen. Kaya sabi nga po dyan, takbong pogi. Kapag may speed limit, pag 25, takbong pogi daw po yun. Amen? So, ibig sabihin po, kapag ikaw po pala ay may nakitang ganyan, may limitasyon. Amen? May limitasyon o kumbaga may limitasyon o hindi mo mailabas yung abilidad mo. Tama po ba? Siyempre, pag nakita mong may speed limit, dahil kailangan mong gawin yon, ngayon, dahil yung abilidad mo ay mabilis. Pero dahil may speed limit, hindi mo tuloy mailabas ang iyong abilidad. Amen? Amen. Mananatili kang ganon. Amen? Kasi sabi nga po, speed limit, mananatili kang ganon kasi limitado. Ibig sabihin limitado, yung sinasabi kanina ng meaning of the limit po, yung sinasabing bound. Ibig sabihin po dyan, limitado, may pumipigil, may humahad lang po. Amen? Amen? Ibig sabihin, may limitasyon na bagay sa buhay mo kung bakit hindi tayo maghamit ng ating Panginoong Hesus. Amen, mga kapatid? Kasi may limit. Kung may speed limit, kung bakit hindi mo mailabas yung abilidad mo, kung bakit hindi ka magamit kaagad ng ating Panginoong Hesus, eto naman daw po. No age limit. Amen? Yan. Sabi niya, no age limit. Kapag may limit ka sa iyong edad, ibig sabihin po niyan, paano po ba? Ganito na lang po. Sa trabaho, di ba pag sa trabaho po, may edad? Amen. Hanggang ilang taon na lang po yung kanilang tinatanggap? 30. Pag 40 ka na, wala ka na sa kalendaryo, tsugi na. Wala na daw yung trabaho. Amen? So, ibig sabihin, no age limit. Ibig sabihin nga, kapag may limit daw po tayo sa edad, o katulad nga po ng sinasabi ko, sa pagtatrabaho, di ba po, hanggang 30 na lang daw po yung tinatanggap nila, 18 to 30, minsan 18 to 25 na lang po yung sinasabi po nila na kailangan, required po nila sa trabaho. Kapag nagkaroon po ba tayo ng age limit, yung parang hindi ka na qualified. Tama po? Pag may age limit, hindi ka na qualified sa trabaho. Kahit anong galing mo sa trabaho, kahit sabihin mong napakamarunong ka, pero pag sinabing no age limit, kailangan po dyan, susundin mo yung kasi hindi ka kaya tanggapin. Amen? Amen. Amen po? Amen. Amen? Kasi wala tayong magagawa, tumatanda na tayo. Lalo na pag wala ka na sa kalendaryo, tumatanda ka na. Kaya ngayon, 18 to 25 na lang hindi na tayo tatanggapin sa trabaho. Amen? Marami pong ganun. Amen po? Amen. Pero alam niyo po kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, walang age limit. Amen? Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon, walang pinipiling edad. Bata ka man, matanda ka man, pinabata ka man, pinamatanda ka man. Pero pagdating sa paglilingkod sa Lord, no age limit. Lahat tayo gamitin ng Lord. Amen? Kaya po, kung sa mundo, sa trabaho, may limit ang edad, pero sa Lord, lahat tayo kailangan gamitin. Lahat tayo kailangan pagilingkod pagdating sa Panginoong Hesus. Amen? Amen po? Yun yung kailangan natin i-break. Break the limit. Huwag mo sasabihin, napakabata ko pa para maglingkod ako sa Lord. Huwag mo sasabihin, ay, marami pa akong gagawin. Hindi pwede yun, kapatid eh. Ay, may edad na ako, masakit na yung tuhod ko, hindi ko na kaya. Sabi ng Lord, no age limit. Ang paglilingkod sa Panginoon,
kayo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Mga nanay, habang may lakas pa tayo, hindi pa tayo ugod-ugod, pwede pa tayo maglingkod sa Lord. Sabi ng Lord, wala akong pinipiling edad sa paglilingkod sa akin. Amen po? Amen. Kasi darating ang time, tatanda rin po talaga tayo eh. Kaya kabataan, habang bata pa kayo, maglingkod na kayo. Amen? Simulan nyo na. Amen? Amen? Kasi ganun din yung gagawin nyo eh. Bata ka man, matanda ka man, pero pag tinawag ka ng Lord, wala kang ibang gagawin, kundi ang manlingkod. Amen? Ibig sabihin niya, no age limit pagdating sa Lord. Amen? Kailangan lahat tayo naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. May kanya-kanya tayong pagtawag ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ano po sabi po dito? Time limit. Nagkakaroon daw po tayo ng time limit kung bakit hindi tayo magamit ng ating Panginoong Hesus. Totoo po ba yun? Nagkakaroon tayo ng time limit kahit ba sabihin po natin na ikaw ay skilled o sabihin natin talagang, ano ba ang Tagalog yun? Yung parang sabihin mo marami ka ng alam gawin sa trabaho. Kahit sabihin mo na ikaw ay graduate pa. Amen? Ibig sabihin niyan, may time limit. Ibig sabihin niyan, may time limit tayo. Kahit ba, halimbawa po, kumbaga, bibigyan ka paano po ba yun? Kasi may time limit eh. Kailangan, pagdating sa Lord, no age limit na ang paglilingkod sa Panginoon. Kailangan walang bibigyan edad. Pero kailangan may time limit tayo. Kasi hindi porket na mga bagay na parang, wala namang pinipiling edad. Siguro hindi pa ako pwede. Kailangan mahaba pa yung panahon ko, hindi mo na ako maglilingkod. Pero sabi dyan, may time limit po. Amen? Kumbaga, halimbawa po, bibigyan ka ng gawain dito sa church. Yeah, bibigyan ka ng gawain dito sa church. Ang bibigay lang sa yung time limit is 3 days. 3 days lang po yung ibibigay sa'yo. Pero ang tanong, ano ba si Jesus? Merong bagay na bibigay at gagawin sa'yo ang church. Ang limit yun is 3 days. Sabi nga po, ano tayo si Jesus? Amen? Kumbaga, paano mo po nasabi nga ano tayo si Jesus? Kumbaga, gigibain mo yung templo. Kumbaga, i-renovate mo yung buong templo. Siyempre, pag ni-renovate ang templo, kailangan mong gibain muna. Amen? Amen? Kaya pag nagiba mo yung templo, ano po yung pagkatapos po yun? Itatayo mo muli ang templo ng 3 days. Ang tanong, ikaw ba si Jesus? Para maitayo mo ng 3 days yung templo na pinatibag sa'yo. Amen? Ibig sabihin, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka makarunong, may time limit din tayo, kapatid. Amen. Amen? Amen? Kapag binigyan ka ng time limit, kumbaga, pag binigyan ka ng time limit, hindi mo mailalabas yung abilidad mo. Hindi ka naman si Jesus eh. Hindi naman tayo si Jesus eh. Amen? Kaya pag binigyan ka ng time limit, hindi mo mailalabas yung abilidad mo. Amen? Magkakaroon ka lang ng pressure. Amen? Amen. Yung parang, 3 days lang yung binigay sa akin. Kailangan matapos ko to. Kapatid, kahit magaling ka, pag dumating ang time limit, wala tayong magagawa. Hindi natin mailalabas yung abilidad po natin. Magkakaroon lang tayo ng pressure. Amen? Amen, mga kapatid? Ganun po. Madalas po kasi madami sa Kristiyano na ang gusto madalas, madami sa Kristiyano na gusto nila kumilos ang Diyos sa buhay nila. Amen? Pero ikaw mismo, binibigyan mo ng limitasyon ang Diyos sa buhay mo. Uulitin ko po, marami po sa ating mga Kristiyano, ang gusto natin sa ating buhay ay kumilos ang Diyos. Tama po ba? Pero ikaw mismo, Kristiyano, ang nagbibigay ng limitasyon sa buhay mo para gawin anong bagay na pwedeng gawin sa ng Diyos. Uulitin ko po, sa ating mga Kristiyano, gusto natin kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Amen? Amen. Amen po. Kaya lang minsan, tayo bilang Kristiyano, tayo po ang nagbibigay ng limit o limitasyon pagdating sa Panginoon para tayo ay kilusan ng Diyos. Amen? Amen. Sabi nga po dyan, but many Christians themselves have put limit in their lives. Sabi po dyan. Ikaw daw po, kumbaga,
mismo ang nagbibigay ng limitasyon sa ating buhay. Kung bakit hindi makakilos ang Diyos sa buhay po natin. Alam niyo po, pagdating sa Lord, wala pong limitasyon. Amen. Amen? Amen. Gusto nga po ng Diyos, maghamit ka ng todo. Gusto nga po ng Diyos, pumili siya kaagad sa buhay mo. Gusto nga po ng Diyos, maranasan mo kaagad yung kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus. Kaya lamang minsan, tayo mismo ang nagbibigay ng limitasyon sa ating buhay. Kaya sabi nga po ng ating pinag-aralan, yung title natin pag-aaralan, Break the Limit. Kasi kapatid, sa panahon ngayon, sa ating kinalalagan sa mundo ngayon, marami na tayong dapat i-break. Amen? Marami ka nang dapat i-break, marami ka nang dapat putulin para ikaw ay maghamit ng Diyos. Sabi nga mo, huwag kang magbigay ng limitasyon sa buhay mo para kumilos ang Diyos sa iyo. Amen? Amen? Kaya sabi nga po, our God is the God of no limitation. Amen? Pakibasa nga po ng malakas. Our God is the God of no limitations. Ang Diyos hindi po nagbibigay ng limitasyon. Pag gusto ka niyang gamitin ka ng ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Amen? Kaya kapatid, huwag mong bibigyan ng limitasyon ang Diyos sa buhay mo. Amen? Ulitin ko po kapatid, mga kapatid, huwag mong bibigyan ng limitasyon ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi sabi, our God is the God of no limitation. Kaya kapatid, huwag mong bibigyan ng limitasyon ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen po? Huwag mo rin pong bibigyan ng limitasyon ng sarili mo. Amen? Amen. Dahil alam niyo po kapatid, nang tinanggap mo si Jesucristo, nang tinanggap mo si Jesucristo sa buhay mo, ang imposible ay naging posible. Amen. Amen? Amen. Amen po? Amen. Nang tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ang imposible ay naging posible. Kaya sino tayo para bigyan ng limitasyon ng ating sarili? Kaya sino po tayo para bigyan ng limitasyon ang Diyos sa buhay po natin? Sabi diyan, our God is the God of no limitation. Ibig sabihin niyan, kapatid, huwag mong bibigyan ng limitasyon ng Diyos sa buhay mo. Nang tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, nang nakilala mo si Kristo sa buhay mo, may ginagawa na ang Diyos sa iyo, kapatid. Amen. Amen? Kaya sabi nga po sa Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Kaya yung dating imposible ay naging posible. Bakit? Sabi, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Yung imposible, naging posible. Walang bagay na mahirap para sa akin. May mahirap po ba para sa Lord? Wala po. Wala po, di ba? Kaya bakit ka natatakot, kapatid? Bakit binibigyan mo ng limitasyon ng sarili mo, kapatid? Ang sabi po dyan, walang mahirap sa Diyos. Amen? Amen. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Kaya bakit ka natatakot, kapatid? Bakit binibigyan mo ng limitasyon ng sarili mo? Sabi po dyan ng Diyos, walang mahirap para sa akin. Walang mahirap sa Lord. Amen po? Amen. Kung bakit parang ikaw bilang isang Kristiyano, para bagang may mga bagay na sabi po dyan, walang mahirap para sa Diyos. Pero bakit ikaw mismo Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ay parang lahat ng bagay ay mahirap sa iyo? Meron po ba dito yun? Sabi po dyan, walang mahirap para sa akin. Pero ikaw, Kristiyano na tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, bakit lahat ng bagay sa mundo ay parang mahirap sa iyo? Amen? Amen. Ibig sabihin may takot, may alinlangan, may pumipigil.
yung parang pasang-pasan mo yung mundo. Kumbaga, pag tinanggap mo si Yesu Cristo sa buhay mo, wala nang mahirap sa'yo, kapatid. Hindi mo na pasang-pasan ang mundo. Amen? Amen. Amen? Bakit, kapatid? Tandaan mo ito. Nang makilala mo si Yesu Cristo, dapat iba na yung tingin mo. Amen? Amen. Nang makilala mo at tinanggap mo ang ating Panginoon Yesu Cristo, kailangan iba ka na tumingin. Hindi na yung dating tingin mo na parang ang hirap-hirap na nasa paligid mo, parang pasang-pasang mo yung buong mundo. Amen? Pero nung nakilala mo sa Yesu Cristo, sabi niya, walang mahirap para sa akin. Amen? Amen? Kaya kailangan na nakilala mo ang Diyos, iba na ang tingin mo, kapatid. Amen? Amen? Amen po? Kasi ang pagtingin mo noon ay hindi na ngayon ang pagtingin mo. Amen? Yung pagtingin mo dati noon, nang hindi mo pa nakikilala sa Yesu Cristo, hindi na dapat ngayon ang pagtingin mo. Amen? Ang dapat, nang tinanggap mo sa Yesu Cristo, dapat ang pagtingin mo ngayon ay iba na bilang isang Kristiyano ka na. Amen? Ang tingin mo, Kristiyano ka na, wala nang mahirap sa'yo. Amen? Sabi nga po, I can do all things through Christ who strengthened me. Nang nakilala mo sa Yesu Cristo, hindi na mahirap lahat sa'yo. Bakit? Sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na ibigay sa akin ni Cristo. Amen? Kaya ka pala kasi ng Lord. Kaya mo nangihina ka na. Kaya ka pala kasi ng Lord. Sabi ng Diyos, walang mahirap para sa akin. Amen? Kaya po, kapatid, ang kailangan po natin, maunawaan natin kung ano yung bagay na tinanggap mo sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Sabi nga po dyan, walang mahirap para sa akin. Ang kailangan mo lang maunawaan at tanggapin na nakilala mo sa Yesu Cristo, ano ba yung kapangyarihan niya. Amen? Amen. Amen po? Amen. Kasi sa harapan ng Diyos, kailangan maintindihan natin, maunawaan natin ang pagkakilala natin sa Lord. Kasi sabi niya, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Kung alam mo dati, ang tingin mo nang hindi mo makilala sa Yesu Cristo ay napakahirap. Pero nang tinanggap mo sa Yesu Cristo, dapat iba na ang tingin mo. Dapat ang tingin mo, lahat ay kayang-kayang gawin. Bakit? Sabi ng Lord, I can do all things through Christ, who strengthened me. Amen? Amen? Amen. Amen po? Kaya po, kung ikaw ba ay nangihina, kung ikaw ba sa kinalalagyan mo, kumbaga parang may limitasyon ka sa sarili mo, sabi ng Diyos, walang mahirap para sa akin. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang mahirap para sa Diyos. Walang mahirap para sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako magaling. Hindi ako magaling. Hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi nga ako nakapagtapos. Parang ilang sinasagutin. Diba? Sabi ng Diyos, kung walang mahirap para sa akin. Pero nakilala mo ang Diyos, dapat makita mo na kaya-kaya ng Diyos yun. Amen? Kaya sabihin mo, hindi ako magaling. Amen? Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi nga ako magaling mag-English eh. Amen? Wala nga akong pere. Mahirap po ba sa Diyos yun? Hindi po. Huwag mo sasabihin, kapatid, huwag mong bibigyan ng limit o limitasyon ang sarili mo. Huwag mo sasabihin, hindi ako magaling eh. Hindi ako marunong mag-English. Hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral. Higit sa lahat, wala na akong pera ngayon eh. Pero sabi ng Lord, walang mahirap para sa akin. Amen? Huwag ka magsasabi ng maraming bagay sa sarili mo. Sabi ng Diyos, walang mahirap para sa akin. Amen? Bakit po? Sabi po dito, before it is impossible, but Jesus made it impossible. Amen? Sa lahat po na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, pakinggan niyo po ito. Noon po kasi, ang pagkakaintindi po natin, yan, ulitin ko po, sabi po, before it is impossible, but Jesus made it possible. Amen? Sa lahat sa nananampalataya
ating magulang. Amen? Dalangin ko po, buksan po ng ating Panginoong Hesus ang ating puso, ang ating isip, at higit sa lahat ang ating espiritu, na maunawaan po natin ang lahat ng bagay ito. Sabi nga po, before it is impossible, but Jesus make it is possible. So, ibig sabihin daw po pala, noon daw po pala, ang pagkakaintindi natin tungkol sa pag-aaral, yung pagkakaintindi, yan naman, pag-aaral na naman. Amen? Yan. Kailangan po natin sabihin ito kasi ito po yung katotohanan. Amen po? So, ibig sabihin po pala, ang pagkakaintindi natin noon, o yung ating mga magulang, ang pagkakaintindi po pala dati sa, pagkakaintindi po nila, mahalaga ang mag-aral. Tama po yun. Mahalaga po ang mag-aral. Amen? Amen? So, ibig sabihin, mahalaga po talaga ang pag-aaral sa kabataan. Amen po? Kaya lang po, ito po yung nangyari. Iba ang pagkakaintindi ng ating mga magulang o ating mga ninuno na ang pagkakaintindi po nila sa pag-aaral. Kasi ang sinasabi po nila, kasi para sa akin po, mali po kasi yung para sa akin, pero nakilala ko po si Jesus Pero nang hindi ko pa po kilala si Jesus, para sa akin mali. Pero nang kilala ko na si Jesus, sinasabi ko na, tama naman, may point ang Lord. Amen? Kasi sabi nga po, ang imposible ay magiging posible pagdating sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen? So, mahalaga po mga kabataan na mag-aaral kayo. Amen? So, mahalaga din po na kailangan makapagtapos tayo ng pag-aaral. Amen po? Amen? So, hindi po kasi sinabi na mali po yun. Tama po yun. Amen. Kailangan natin mag-aral. Kailangan natin magtapos ng pag-aaral. Kailangan natin gawin yun. Pero alam niyo po, ang hindi po tama ang kaisipan ng dating mga magulang po dati, kaisipan ng dating ating mga magulang, sabi po nila, kapag, sabi po sa old generation po natin, o baka ngayon, meron din po, sabi nila, kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, wala kang kinabukasan. Sabi nila, pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, pag hindi ka nakapag-graduate, kapag hindi ka nag-aral, walang magiging silbi ang buhay mo, wala kang kinabukasan. Yun po yung sinasabi dati ng old generation natin. Amen. Ewan ko lang po ngayon kung meron ka ngayon na kilala mo si Yesu Cristo. Sinasabi po dyan, wala kang magiging magandang kinabukasan pag hindi ka nag-aral. Ang magiging trabaho mo lang yung basurero. Okay po yun. At least may trabaho ka, marangal. Amen? Wala kang magiging trabaho kundi magiging construction worker. Okay lang po yun. Makakatira ka ba sa isang bahay kung walang construction worker? Amen? Amen. So, ibig sabihin po, kailangan natin maintindihan na kapatid, oo noon, imposible na kapag ikaw ay hindi nagtapos ng pag-aaral, imposible talaga na ikaw ay magkaroon ng magandang trabaho. Amen? Pero nang tinanggap mo sa Yesu Cristo, yung dating imposible, ngayon naging posible. Amen? Kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, kahit hindi ka magaling mag-English, kahit hindi mo wala kang pera, pero yung dating ikaw, na dating tingin mo ay imposible, pero nakilala mo sa Jesus, naging posible ang lahat sa buhay mo. Amen? Nang tinanggap mo sa Jesus sa buhay mo, lahat naging posible. Amen? Kahit kasi hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, imposible po talaga magkatrabaho ka. Yun po yung old generation. Yun yung sinasabi po dati, yung sinasabi sa akin lagi ng lola ko, ng tatay ko, pag hindi ka nag-aaral kasi ako po nubarkada. Nubarkada po ako kaya hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero yung alam kong imposible, pero dahil nakilala ko si Kristo, naging posible. Amen? Totoo po yun. Yun sa old generation po, kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ka talaga magkakaroon ng magandang trabaho. Amen? So, ganito po yung kapatid. Posible na magkaroon ka ng magandang trabaho sapagkat hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Pero pag ikaw ay may Kristo sa buhay mo, magtapos ka man o hindi ka man makapagtapos, magkakaroon at magkakaroon ka pa rin, kapatid. Amen? Amen? Marami po totoo pong ganyan. Kung makakilala niyo pa iba man bawa ito, meron nga po kami kilala talaga
talaga. Grade 1 lang po yung natapos niya. Hindi ko matandaan kung sino po yung pastor na yun. Pero yung ibinigay niya yung buhay niya sa Lord, grabe po ang paggamit ng Diyos sa kanya. Ngayon, sa ibang bansa pa siya nag-ministry. Amen? Grade 1 lang po yun. Hindi ko matandaan kung sino yung pastor na yun. Pero kilala po siya. Kasi nga po, ang tingin mong imposible, pero nang tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, ay magiging posible na kapatid. Amen? Amen? Marami po talaga na nagpatotoo po ng mga bagay o magagandang kalagayan na ganyan. Na kahit sabihin mo di ka nakapagtapos, pero pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, ay lahat ay makukuha mo. Amen? Amen? Noon, imposible, pero kapag tinanggap mo si Yesu Kristo, ay magiging posible yan. Amen? Kung dati ang tingin mo imposible na kapag ikaw hindi nakapagtapos ng pag-aaral, wala ka talaga magiging magandang trabaho. Uulitin ko po. Ang imposible, pag tinanggap mo si Yesu Kristo sa buhay mo, ay magiging posible. Amen? Amen? Pag tinanggap mo si Yesu Kristo sa buhay mo, yung dating imposible na hindi ka nagtapos ng pag-aaral, yung dating imposible na hindi ka marunong mag-English, yung dating imposible na wala kang pera, dahil nakilala mo si Yesu Kristo, tinanggap mo si Yesu Kristo, kaya ngayon ang imposible ay naging posible. Amen? Naging posible na ngayon. Amen? Tatandaan ko nga po dati, ang sahod ko po, minimum lang po. Ang dating sahod ko po, sa kalagayan na minimum, siguro po dun sa Manila na nagkatrabaho ko, ang kalagayan lang po ng minimum po doon, tatandaan ko po is 210. 210 lang po yung minimum po doon sa Manila na ako po yung nagtatrabaho. Pero alam nyo kapatid, kahit minimum lang po yung sweldo ko po doon, kahit minimum po, kasi sabi nga po, ang imposible ay magiging posible pag nakita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po. So dati, ang pagkakaunawa ko po, dahil hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral, undergrad lang po ako, hindi parang sabi ko, minimum lang yung trabaho ko, minimum lang yung sweldo ko, ito lang yung trabaho ko, anong mangyayari? Sabi ko, anong mangyayari? Hindi na yung dating pinapangarap ko na magkaroon ng sariling bahay, hindi na matutupad yun kasi sariling bahay, minimum 210 lang naman yung minimum na sinisweldo ko po doon sa Manila. So ibig sabihin, naglalagay ako ng limitasyon sa aking sarili. Amen po? Amen. Amen? So ibig sabihin po niya mga kapatid, sa ganun po kasing aking paniniwala, ang imposible ay magiging posible kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen. So, ibig sabihin po yan, yung sinasabi ko dati na hindi ako magkakaroon ng sariling bahay, kasi minimum lang po. Pero alam niyo po, yung dating imposible ay ngayon ay naging posible. Amen? Bakit po? Dahil kay Hesus Kristo yan. Amen. Yung dating pinapangarap ko na magkaroon ng sariling tahanan, ginamit po ng Diyos ang aking biyanan para magkaroon po kami ng sariling tahanan. Yung dating imposible, naging posible. Sabi mo, 210, paano ka magkakaroon ng sariling bahay? Paano ka magkakaroon ng sariling mong tahanan? 210 yung minimum ko po dun sa Manila. Pero alam niyo po, pag tinanggap mo sa Yesu Kristo, ang imposible ay magiging posible. Amen? Amen? Kaya kapatid, kung gusto mo magkaroon ng sariling bahay, i-claim mo na. Amen? Amen? Kung dati noon sa'yo ay imposible, ngayon, dahil nakilala mo sa Jesus, tinanggap mo sa Jesus, kailangan mo lang paniwalaan yung kapatid, ang dating imposible, magiging posible, dahil tinanggap mo ang ating Panginoon Yesu Kristo. Amen? Kailangan mo lang paniwalaan yun. Amen? Dati noon imposible, pero kapag ikaw ay nakilala mo ang Diyos, posible yan na magkaroon ka ng sariling tahanan. Amen? Katalaan ko ba nga po, paano ako magkakaroon ng sariling ipon? Kahit ngayon wala nga ako ipon.
pero may ipon ako sa langit. Amen? Amen? Yan po ang katotohanan. Joke lang po. Yan. Amen po. Dati sabi ko, di ako makakaipon. 210 lang naman yung aking sweldo. Pero alam niyo po, kapatid, glory to God. Kahit wala po akong naipon, pero ang Diyos naman kumikilos po sa aming buhay. Amen? Amen. Amen po. Hindi ko na po kailangan isa-isain kasi baka mahinggit po kayo talagang maglingkod kayo ng todo sa Lord. Amen. Pero alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Amen. So ano po ibig ko sabihin po doon? Dapat hindi tayo bumabase sa mga bagay kung anong meron tayo. Amen? Amen. Huwag kang babase kung anong meron ka ngayon. Huwag mong babasihan kung anong meron ka. Kailangan ang basehan mo, kapatid, manampalataya ka sa ating Panginoong Jesus. Amen. Bakit? Bakit kailangan mo manampalataya sa Diyos? Kasi yung dating imposible sa iyo, ngayon posible na sa iyo. Dahil nanampalataya ka na kay Kristo, yung dating imposible sa iyo, dahil nanampalataya ka kay Jesucristo, ngayon ay posible na sa iyo. Amen? Amen? Posible na sa iyo ngayon, kapatid, sapagkat nasa iyo na si Kristo. Yung dating imposible, naging posible. Bakit? Tinanggap mo si Jesucristo at higit sa lahat, nasa buhay mo na si Kristo. Amen? Kaya kapatid, huwag kang babase kung anong meron ka. Huwag kang babase kung anong karunungan mo. Huwag kang babase kung anong lakas mo. Huwag kang nakabase kung anong kakayanan mo. Dahil sabi nga po, ako ang Diyos, ang lahat ng tao. Walang mahirap para sa akin. Yung dating tingin mo na imposible, ngayon ay posible na sa buhay mo. Bakit? Nasa iyo na si Kristo eh. Amen? Tinanggap mo na ang Diyos sa buhay mo. Ang kailangan mo na lang ngayon, kapatid, manampalataya. Amen? Kailangan mo may manampalataya. Manampalataya saan? Yung dating imposible, ngayon magiging posible na. Ang kailangan mo lang, kapatid, manampalataya. Amen? Manampalataya po tayo lahat sa Kanya. Lahat po tayo ay manampalataya pagdating sa ating Panginoon. Sa lahat po tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Dahil pag ikaw ay nampalataya sa Panginoon, isang araw, mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Parang kami po. Ang dating ikaw imposible. Pero nampalataya kami, isang araw, kikilos ang Diyos sa buhay namin. Yung pinagpipray namin sariling sasakyan, sariling tahanan, binigay po ng Lord po yun. Hindi po namin alam kung saan po galing, pero alam po namin ang Diyos ang gumawa ng lahat para ibigay po sa amin. Amen. Amen. So, ibig sabihin, kailangan mo lang manampalataya, kapatid. Amen. Amen? Amen po? Amen. Kasi hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo pag hindi ka nanampalataya. Para ikaw pala ay kumilos ang Diyos sa buhay mo, ang kailangan mo lang manampalataya ka sa ating Panginoong Jesus. Amen. Once na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen po? So, ibig sabihin, kapag tunay kang Kristiyano, dapat ine-exercise mo yung faith mo. Amen? Kung totoong Kristiyano ka, dapat ang faith mo talaga ine-exercise mo yan, kapatid. Amen? Amen po? Amen. Hindi po yung may pera ka lang. Kaya ka na lang palataya sa Lord. Amen? So, ibig sabihin yung kailangan manampalataya at alam mo may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kailangan i-exercise mo yung faith mo, kapatid. Bakit? Sabi nga po, ang imposible ay magiging posible pagdating sa Lord. Para maranasan mo yung bagay na yan, yung posible na yan, kailangan i-exercise mo yung faith mo, kapatid. Amen? Sabi ko sa iyo katabi, exercise natin yung faith natin. Exercise natin yung Bakit? Kasi huwag kang mananangan sa kagalingan mo lang. Huwag kang mananangan sa kakayanan mo lang. Huwag kang manangan sa karunungan mo lang. Huwag kang nabubulo na ako. Huwag kang mananganan. Nabubulo na ako. Ibig sabihin, huwag ka lang magtiwala sa kakayanan mo. Amen? Ang kailangan paniwalaan mo, manangan ka, exercise mo yung faith mo. Amen? Parang ganito po
po? Amen. Malinaw po ba? Amen. Kailangan mo i-exercise yung faith mo. Kailangan manampalataya. Kasi kailangan manampalatayaan yung dating imposible sa buhay mo. Manampalataya ka, exercise mo yung faith mo, magiging posible. Amen. Amen? 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 Ang isang bagay lang po kailangan gawin, exercise ang faith. Amen. Amen? Huwag yung laging katawan na exercise mo. Sexy na tayo. Amen? Kailangan lang i-exercise mo, kapatid, ang pananampalataya mo. Amen? 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 Bakit po? Mga kapatid, alalahanin niyo po. Hindi po nagpapako si Kristo. Paano po ba to? Imposible sa posible. Alalahanin po, kapatid. Nagpapako si Kristo para tayo ay maligtas. Amen. Tama po? Nagpapako si Kristo para tayo ay maligtas. So, ibig sabihin pala, so ibig sabihin mo pala, si Kristo na nagpapako sa krus para tayo ay maligtas. So, ibig sabihin pala, ang gusto ng Diyos ay pagpalain ka. Amen? Nagpapako si Kristo sa krus para tayo ay maligtas. So, ibig sabihin, pag in-exercise mo, yung faith mo, yung imposible ay magiging posible. So, ibig sabihin, nagpapako si Kristo sa krus para hindi lang maligtas ka. Nagpapako si Kristo sa krus para pagpalain ka. Amen? Nagpapako si Kristo sa Jesus para pasaganain ang buhay mo, kapatid. Amen? Ibig sabihin, hindi ka lang niligtas ng Diyos. Amen? Hindi ka lang niligtas ng Diyos. Pag gusto ng Diyos, magpalain ka at higit sa lahat, pasaganain ang meron sa buhay mo. Amen. Ang dating imposible ay magiging posible. Amen? Amen po? So, ibig sabihin po niyan, niligtas tayo ng Diyos, hindi para tayo ay bumagsak. Amen? Kaya kailangan exercise mo yung faith, kasi nilikha ka ng Diyos, nagpapako si Kristo sa krus para iligtas ka. Hindi pagpapako si Kristo sa krus para bumagsak tayo. Amen po? So, ibig sabihin, nilikha ka ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos para makita na maraming tao na makapangyarihan ang Diyos na pinanampalatayaan mo, kapatid. Amen? So, lahat ng buhay natin ay dapat manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Bakit? Sa buhay mo, anumang imposible, ngayon, isipin mo, kapatid, magiging posible sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kapag nasa buhay mo na si Kristo, lahat ng imposible ay magiging posible. Lahat ng maraming karamdaman ay gagaling. Yung sabihin mo na may karamdaman, imposible nang gumaling. Pero dahil nagpapako si Kristo sa krus, na nampalataya ka, ang imposible ay magiging posible. Kumbaga, minsan, kung alam natin sa sarili natin, yung ugali natin, hindi na kayang baguhin. Pero pagdating sa Lord, kayang baguhin ng kapatid. Amen? Amen? Diyos lang ang kaya makapagbago sa atin. Amen po? Amen po? So, ibig sabihin, kapatid, ang imposible, yan yung mga bagay na yan na ginagawa ni Kristo sa buhay po natin na magiging posible. Kung sa tingin mo imposible, pero ginagawa ng Diyos, magiging posible sa buhay mo. Ang kailangan lang, kapatid, manampalataya ka. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, break the limit! Break the limit! Nakasama mo, sabihin mo, break the limit! Break the limit! Ang kailangan, kapatid, maintindihan mo, ang Diyos na pinanampalatayaan mo, siya yung Diyos na walang limitasyon sa buhay mo, kapatid! Amen? Yung Diyos na pinanampalatayaan natin lahat, yung Diyos na pinaniniwalaan natin lahat, siya yung Diyos na walang limitasyon sa bawat buhay natin. Amen? Amen? So, ibig sabihin, walang imposible pagdating sa Kanya. Amen? Lahat ay posible pagdating sa ating Panginoong Hesus. Ay, sabihin mo, kapatid, imposible na maayos yung relasyon na nasira.
Pero pag nanampalataya ka sa Panginoon, magiging posible. Amen? Amen. Kayang-kayang baguhin ng Diyos po yan. Amen? Kahit ba sabihin mo yung mahal mo sa buhay, kahit ba sabihin mo yung mga kasamahan mo sa church, na pasama ang ugali, pero pag nanampalataya ka sa Panginoon, yung imposible ay magiging posible pagdating kay Kristo. Amen? Dahil ang buhay ko, sabi ko, wala nang saysay. Ang buhay ko, ang gulo-gulo, mamarkada, umiinom, naniligarilyo. Ang buhay ko ay talagang patapon na. Siyempre po, laki po akong Manila. Pagdating ng Friday night at Sabado night, nasa Piliskuhan na po kami. Andiyan yung markada, andiyan ang minuman. Sabi ko, imposible na mabago ang buhay ko. Yun yung dating tingin ko, wala nang pagbabago. Wala nang pagbabago kasi bakit? Di mo na nakatapos ang pag-aaral. Undergrad lang naman ako. Sabi ko, hindi na ako ganun magaling mag-English. Pag nagbasa pa nga ako ng English, napupulol-bulol pa ako. Kaya pasensya na po kayo kung ako po ay minsan mali-mali yung words ko. Dahil gusto ko lang po ibahagi ang salita ng ating Panginoon Jesus. Kasi sa Lord, wala naman po, hindi na po tinitignan ko anong karunungan natin. Tinitignan niya kung paano kakilos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen? Amen? So, ibig sabihin po dati ang buhay ko, akala ko wala nang mangyayari. Sabi ko, imposible. Imposible. Sabi ko gano'n. Kaya ako po sa bagay na yun, sabi ko, walang mangyayari. Yun ang sinasabi ko. Pero alam niyo po, lahat ng sinabi kong imposible, nang tinanggap ko si Kristo, nang nakilala ko si Kristo, lahat naging posible. Amen. Panginoong Jesus. Amen? Amen. Amen. So, ibig sabihin lahat po ng mga bagay ay nagiging posible pag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kapag tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, lahat ng imposible ay magiging posible. Amen? Kaya ako po inuulit-ulit po yan kasi dyan tayo nagkakaroon ng limit. Ay, imposible na yan eh. Hindi po. Pag tinanggap mo sa buhay mo si Kristo, lahat ng imposible ay magiging posible. Lahat ay kaya gawin ng Diyos. Lahat ay kaya kumilos ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya kumilos ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya sasabihin, mahirap lang ako. Sa baro-baro lang naman ako nakatira. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Katunayan na, wala kang pera yung bulsa ko. Kapatid, pag nanampalataya ka kay Yesu Kristo, lahat ng imposible ay magiging posible. Amen? Amen. So, ibig sabihin, kailangan maranasan natin yung pagkilos ng Diyos at gumagawa ang Diyos sa buhay po natin. So, kailangan break the limit. Sabihin mo rin sa'yo katabi, break the limit. Break the limit. Amen po? Amen. Kaya tignan niyo po, kapatid. Tignan niyo po ang sarili po natin. Dahil wala tayong capability, ang Diyos lang po may kayang gumawa ng posible pagdating sa ating buhay. Amen po? Amen. Kaya kapatid, break the limit. Uulit-ulitin ko, break the limit. Huwag mo i-insist sa isip mo na imposible, i-break mo yan, kapatid. Amen? Break the limit. Dapat ang kaisipan mo lagi, yung dating kaisipan mo, mahirap ako, wala akong kakayanan. Dapat i-break mo na yan. Tanggalin mo yung takot. Amen? Pwedeng tanggalin mo yung takot. Amen? Amen. Kasi kailangan po yun. Kapatid, kailangan alisin mo sa kaisipan mo yung mahirap ka. Alisin mo sa kaisipan mo wala kang kakayanan. Alisin mo sa isip mo yung mga bagay na hindi ka magagamit. Bakit, kapatid? Nang tinanggap mo sa Yesu Kristo, lahat ng imposible ay nagiging posible. Bakit? Sabi po dyan sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. Sabi po dito, ang Diyos lang daw po ang makagagawa ng lahat ng imposible sa buhay mo ngayon ay magiging posible. Amen? Ang akala po kasi natin dati, kasi dati po, parang ganito yung sinasabi natin, imposible, mamamatay na ako mahirap. Yan po yung maraming kaisipan eh. Imposible.
ng salita niya. Na dating hindi ka nag-evangelize, nagawa mo yung kapatid. Bakit? Nananampalataya ka sa ating Panginoong Jesus. Lahat ng imposible, pero dahil kay Jesus, naging posible. Amen? Amen. Why do we limit ourselves? Sabi po dyan. Bakit daw po natin nililimitahan ang ating sarili? Sabi po dyan sa number 1, lack of knowledge. Sabi po sa number 2, fear. Sa number 3, being contented. Sabi po dyan. Ang ano po ibig sabihin po yan, bakit daw po natin binibigyan ng limitasyon ng ating sarili? Sabi po dyan, yung lack of knowledge. Sabi po dyan, kapag di mo pala, sabi po dyan, kapag di mo alam ang isang bagay, malilimitahan ka talagang gumawa. Tama po ba? Amen. So, ibig sabihin kapag hindi mo alam ang isang bagay, malilimitahan ka talaga. So, kung mangyayari, hindi mo talaga gagawin. Mahahadlangan ka, magkakaroon ka ng limitasyon. Amen? Kapag tinatanong ka na parang, kaya mo ba? Sasabihin mo, hindi ko kaya yan eh. Alam mo ba yan? Hindi ko alam yan eh. Ibig sabihin niya, kapatid, huwag mong limitahan kung ano yung karunungan na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Amen po? So, ibig sabihin, huwag mong sasabihin, hindi mo pa alam kasi hindi mo pa nga nasusubukan eh. Amen? Amen po? Amen. Huwag mo sabihin na, ito lang ako eh, tuloy na tapos ko eh. Huwag po ganun, kapatid. Kailangan, kung ano yung bagay na sinasabi ng Diyos na imposible ay magiging posible. Kasi, bakit po? Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Amen po? Pangalawa, sabi po dyan, yung fear, dapat daw po tanggalin natin yung fear na yan. Kasi, pag may takot ka, wala ka talagang magagawa, kapatid. Amen? So, ibig sabihin, ganito po yan eh. Anniversary. Yan. Pag may takot ka, darating na naman yung anniversary, ang laking gastos na naman yan. Kapatid, tanggalin mo yung takot na yan. Huwag mong bigyan ng limitasyon ang sarili mo. Bakit? Ang Diyos ang gagawa sa buhay mo. Amen? Amen! Ang Diyos, huwag kang matakot. Amen? Huwag mo sisibihin na, malulugi na naman kami, laki ng gastos. Gastos na naman ang anniversary. Kapatid, walang nagbigay sa Panginoon na lugi. Amen? Huwag kang matatakot. Kahit sabihin sa'yo ng Diyos, magbigay ka ng 1 million, magbigay ka. Ibibigay ng Diyos sa'yo. Sobra-sobra ka. Amen? Huwag mong iisipin na malulugi ka na naman. Pera na naman. Huwag mong iisipin yung kapatid. Pag yun ang naisip mo, kapatid, ang kailangan mo mag-repent ka. Amen? Mag-repent ka na sa Lord pag ang gano'n ang kaisipan mo. Kasi kailangan mo lamang tanggapin kung ano ang ibinigay ng Diyos. Kaya dapat huwag kang matakot. Amen? Kasi ang tinanggap mo ang Diyos na buhay na walang limitasyon sa buhay mo. Amen? Kahit nawalan ka ng pera, okay lang. Amen? Kasi kilala mo ang tinanggap mo. Walang takot ang Diyos. Hindi naman mananatiling wala kang pera eh. Tinanggap mo sa Yesu Cristo, bibigyan ka ng pera ng ating Panginoon Jesus. Amen? Kung baga natatakot ka, wala kang pang-share sa anniversary, manampalataya ka, kapatid. Exercise mo yung faith mo. Yung imposible, magiging posible. Amen? Amen? Kasi kung nag-decide ka, bibigyan ka naman ng Lord eh, kaya tanggalin mo yung takot. Amen? Amen. Amen po? Tanggalin mo yung takot. Sabi nga po, huwag natin limitahan yung mga bagay na pagdating sa ating Panginoong Jesus. Sa pangatlo po ba, being contented? Ibig sabihin, kailangan maging kontento ka na kung ano yung bagay meron sa'yo. Amen? Amen. Kasi kung hindi ka pala kontento, malilimitahan ka talaga kumilos pagdating sa Lord. Malilimitahan ka talaga na gumawa pagdating sa Panginoon. Kailangan makontento tayo. Kailangan isettle natin kung ano yung meron sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen? Naintindihan niyo po, binibilisan ko na lang po kasi mahaba po talaga ito. Inuunti-unti ko na lang po para at least po yung oras po natin ay sakto po. Kailangan i-break na natin yan. Break the limit. Amen? I-break mo na yung limitasyon. Kaya sabi nga po sa number 1, understand and believe that is possible. Ibig sabihin po dyan, hanggat di mo nauunawaan ang posible pa, hanggat di mo nauunawaan, posible pala yung mga bagay pagdating sa Panginoon. Dapat yan, kapatid, hindi mo yan, sabi po dyan, kailangan magpabasag tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Kailangan magpa-break tayo
sumuko po siya, baka walang aeroplano ngayon, hindi kayo makapunta sa ibang bansa. Hindi kayo makapagbakasyon sa ibang bansa. Pero dahil sa tao ito, yung alam niyang imposible, naging posible sa Panginoon. So, ibig sabihin, tinanggal niya yung takot. Amen. Tinanggal niya yung takot na sinasabi niya, ay, hindi na makakalapad yung aeroplano. Tinanggal niya yung kapatid, binirek niya yung limit. Amen. Hindi siya nagkaroon ng limitasyon sa kanyang buhay. Amen? Amen. So, parang ganun din po, di ba? Nag-invento ng telepono. Kung hindi niya po inimbento, lahat po ba tayo makakapag-usap? Hindi po, di ba? Kaya sabi po sa Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. So kapatid, kailangan po pala mabago ang ating kaisipan. Amen? So marami po pala sa atin bilang isang Kristiyano, ang kaisipan noon ay hindi ba bilang Kristiyano. Kaya sabi nga po sa Roma, kailangan po natin magpabago ng isip. Sabi, huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi dati nang hindi mo makilala ang Diyos, iba ang iyong isip. Amen? So ngayon, bilang isang Kristiyano na kakilala sa Diyos, bilang Kristiyano na tumanggap kay Jesucristo, dapat yung dating kaisipan mo na hindi mo kilala si Kristo, dapat hindi mo na dala-dala yan ngayon bilang Kristiyano ka. Amen? Amen. Kailangan alisin mo na yung makamundong kaisipan, kapatid. Amen? Alisin mo na yung sinasabi mo mahirap ka. Alisin mo yung proper mentality mo. Amen? Kailangan matanggal po yan. Amen? Kaya po dapat ang ating kaisipan, kahit alam mo wala kang pera, kahit alam mo mahirap ka, ilagay mo sa isip mo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, may pera ako. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, mayaman ako. Kaya sabi nga po, di ba, ang buhay ng Kristiyano ay paganda ng paganda. Ang buhay ng Kristiyano ay payaman ng payaman. Amen? Amen. So, ibig sabihin, kailangan tanggalin mo at magpabago ka ng isip pagdating sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kung alam mo dati, hindi ka pinagpapala ng Diyos, baguhin mo na yun. I-claim mo na pinagpapala ka na ng Diyos. Amen? Kumbaga, itong example nito, kumbaga, yung isang leon, di ba ang isang leon, dahil meron siyang leon mentality, tama po ba yun? Kasi sa kaisipan niya ay siya'y leon. So, ibig sabihin, itong leon na to, kahit ang elepante ang humarap sa kanya, dahil meron siyang kaisipan na mentality na siya ay leon, siya ay parang malakas, siya yung mentality niya na parang siya yung malaki, kahit elepante na sa harapan niya. So, ibig sabihin, meron siya kasi kaisipan na mentality na kaisipan niya na itong elepante na ito sa tingin lang niya ay ito'y pagkain lang niya. Amen? Amen. Nagigets ko po? Amen. Kasi kailangan, pag ikaw ay Kristiyano na, kailangan nagpapabago na ang isip mo. Amen? So, kumbaga, itong leon na ito, ang tingin niya sa elepante ay pagkain lang niya. Amen? So, dapat may ganun tayong kaisipan. Na pag ikaw ay tinanggap mo sa Jesucristo, nakilala mo sa Jesucristo, wala nang mahirap na anak ng Diyos. May kalimit! Limitasyon! Amen? Kailangan magkaroon ka ng ganung mentality. Huwag din magkaroon kasi wala akong pera. Mahirap ako. Huwag mo na, kapatid, baguhin mo na yan. Amen? Amen. Kailangan ng isipin mo may Diyos ka na pinanampalatayaan pagdating sa Panginoon. Amen? Amen. Amen po? Sa alam niyo po, kailangan break the limit po tayo. Kailangan i-break natin kung ano yung bagay na meron sa buhay po natin. Para pag na-break mo yon, magkaroon naman ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Dapat hindi na po siya nagkakaroon ng limitasyon pagdating sa buhay mo. Amen? Amen. So ano pa po ibig ko sabihin? Example ko po. Kailangan bilang tayo isang Kristiyano, dapat bilang tayo tumatagal na sa Panginoon, dapat tayo po ay lumalago na. Amen? Amen. Bilang isang ikaw tumatagal na sa Panginoong Jesus, sa paglilingkod, dapat pag ikaw ay tumatagal na sa loob ng church, kailangan lumalago ka na. Huwag na yung mentality na bata pa ako, baby Christian. Huwag ganun, kapatid. Amen? Kasi tinanggap mo na ang Diyos sa buhay mo eh. Si Kristo ay nagkaroon na ng kapangyarihan sa buhay mo. Kaya yung imposible, magiging posible. Amen? Sabi na ako dyan, chapter 14, verse 12, pagkatandaan ninyo ang nananalig
Imposible man sa ating kaisipan, pero kiniklaim ko, posible sa Panginoon na makakabili ng lupa ang church! Huwag kang mataranta kung anong meron sa buhay mo. Amen. Huwag kang mataranta kung ano yung mga bagay na kiniligan mo sa buhay mo. Ang imposible ay magiging posible pagdating sa ating Amen. Amen? Think big, start small. Sabi ko yun, po tayo. Bilisan ko na lang po. Sabi ko dyan, think big, start small. Sabi po dyan, kung gusto mo mag-break ang limitasyon sa buhay mo, kailangan magsimula ka muna sa isang maliit na bagay. Hindi ka pwedeng magsimula sa malaki. Amen? Kasi hindi ka pwedeng magsimula sa malaki. Kasi pag sa malaki, hindi mo masasabi binabreak sa limit mo. Amen? Kailangan bago maging malaki, start ka muna sa maliit para at least makita mo, binabreak yung limitasyon na meron sa buhay mo at yung imposible ay naging posible pagdating sa ating Panginoong Jesus. Amen po? So sabi po diyan, Matthew 13:31-32, isinalaysay niya sa kanila ang isa sa talinghaga na sinasabi, ang paghahari ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa, kinuha ito ng isang lalaki at inihasik sa kanyang bukirin. Pinakamaliit ito sa lahat ng mga binhin, ngunit nang lumaki na ito, ang pinakamalaki sa mga gulay at naging isang punong kahoy, dumating dito ang mga ibon sa ipapawid at namugad sa kanyang mga sanga. So, alam niyo po ba, ang sikreto po pala, para ikaw ay lumaki, parang hindi tumaba. Amen? Ibig sabihin po yan, pag nagsimula ka sa maliit, kailangan po pala, para lumaki po yan, kailangan manampalataya ka sa Panginoon. Kasi walang nagsimula sa malaki na hindi nagsimula sa maliit. Amen? Kaya sinashortcut ko na lang po para at least hindi po tayo gabihin. Sabi niya sa Kawikaan chapter 16 verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kahit magsimula ka sa maliit, kapag pinagkatiwala mo kay Yahweh lahat ng gagawin mo, magtatagumpay ka, kapatid. Amen? Ang kailangan mo lang, ang gagawin mo lang ay maniwala at magtiwala sa Panginoong Jesus. Amen? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay gumawa sa Panginoon, kailangan, kapag ikaw may gagawin, kailangan mo lang ipanalangin pagdating sa Panginoon. So, ibig sabihin, pag pinagkatiwala mo sa Panginoon, merong magiging resulta, kapatid. Amen? Amen po? Kasi ang Diyos po, lahat po yan ay walang limitasyon pagdating sa ating buhay. Sabi nga po sa number 3, do more than what is needed. Sabi po dyan, huwag kang gagawa ng isang bagay na paulit-ulit lang, kapatid. Amen? Kailangan ang ginagawa mo laging may bago pagdating sa Panginoon. Kung nagsimula ka sa maliit, kailangan dahil tinanggap mo na ang Diyos, huwag kang paulit-ulit. Kailangan lagi kang may bagong ginagawa sa ating Panginoong Jesus. Kasi ang Diyos ay hindi na luma. Ang Diyos na pinaglilingkuran mo ngayon ay siya may bagong ginagawa sa buhay mo. Kaya kailangan may bagong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Meron kayong bagong gagawin sa ating Panginoong Jesus. Huwag kang paulit-ulit, kapatid. Amen? So, ano ibig kong sabihin? Tumatagal ka na sa church, kapatid. Huwag ka na mananatili kung ano yung bagay na ginagawa mo dyan. Kailangan hindi na paulit-ulit kasi yung Diyos na pinaglilingkuran mo, laging may bagong ginagawa sa buhay mo. Kaya ngayon, kapatid, tumatagal ka sa church, kailangan lagi kang may bagong ginagawa sa Diyos. Huwag kang makontento ka yung bagay na ginagawa mo. Amen? Kailangan na-excel mo pa yung ginagawa mo pagdating sa Panginoon. Kasi tumatagal ka na, kapatid, tumatanda ka na, kapatid, sa church. Kailangan hindi na yung paulit-ulit ang ginagawa mo. Kailangan ang ginagawa mo ay bago na pagdating sa Panginoong Jesus. Amen? Dito po ako magtatapos. Mabilis po ba? Kasi yung oras po. Alam niyo po yung bell F5 na yan.
Yan daw po pala yung pinakamabilis na sasakyan sa buong mundo. 271.6 mph. Ito po yung sasakyan na pinakamabilis daw po tumakbo sa buong mundo. So, ibig sabihin kapatid, yung abilidad na mabilis ng sasakyan na yan, iyan din ang abilidad ang pagtawag sa iyo ng Diyos. Amen. Yung abilidad ng sasakyan na yan ang napakabilis na tumakbo sa buong mundo, yan din ang pagtawag ng Diyos sa iyo. Napakabilis na abilidad. Amen. Yan ang abilidad na meron ka. Kaya huwag kang paulit-ulit. Kailangan bago ang ginagawa mo sa Lord. Yan ang abilidad na meron ka. Yung sasakyan na mabilis na tumakbo sa buong mundo, yan din ang abilidad na meron na ginawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Na dapat tumatakbo ka pala na higit sa inaakala mo. Tumatakbo ka pala sa higit na iniisip mo. Amen. Amen? Kahit gaano ka kabilis, kapatid, kapag ang ginagawa mo sa Diyos ay paulit-ulit lang, walang mangyayari. Amen? Kasi may abilidad na ibinigay ang Diyos sa iyo, kapatid. Amen? Amen. So ano po ba yun? Gusto kang gamitin ng Diyos. Amen? Kaya dapat tumakbo ka. Tumakbo ka ng napakabilis. Tumakbo ka sa inaakala mo. Kahit gaano kabilis yan. Tumakbo ka na ulit ng mabilis. Kahit gaano kabilis tumakbo yan. Ang gusto ng Diyos sa iyo, kapatid, tumakbo ka rin ng mabilis. Magagamit tayo ng ating Panginoon Jesus kapag tayo ay lumalakad sa ating pananampalataya. Pero alam niyo po kapatid, yung sasakyan na yan, idaan mo sa skyway yan. Sa tingin mo ba mailalabas niya yung kanyang abilidad? Lalo na kung may speed limit. Hindi po, di ba? So sa panahon po natin ngayon, maraming Kristiyanong ganyan. Gusto ng Diyos, maghamit siya ng todo. Gusto ng Diyos, may abilidad siya na may binigay sa atin ng tumakbo tayo mabilis. Kaya lang po sa panahon ngayon, maraming Kristiyanong ganyan na dahil sa speed limit na yan, hindi niya mailabas ang kanyang abilidad. Naniniwala ka na tumatakbo lamang ng 60 kilometers per hour yung sasakyan na yan. Siyempre hindi po, di ba? Kasi siya nga po yung mabilis. So, ibig sabihin po pala, kung ano yung kinalalagyan mo, kung ano yung kaisipan mo, nakikita po ng ating Panginoong Jesus po yan. Kung ano yung sitwasyon mo, nakikita po ng ating Panginoong Jesus po yan. So, ibig sabihin, huwag kang tatakbo ng 60 kilometers per hour lang. Kasi nakikita ng ating Panginoong Jesus kung ano yung abilidad na ibinigay niya sa iyo, kapatid. Amen? So, hindi mo ba alam, mabilis ang plano ng Diyos sa iyo? Mabilis ang plano ng Diyos sa ating kapatid. May mas higit pa pala ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sa tingin mo, eto lang ang plano ng Diyos. Hindi pala, kapatid. Meron pang mas mabilis na plano ang Diyos sa buhay mo. So, ibig sabihin, kapatid, dapat mo lamang paniwalaan yan at dapat mong ilagay sa kaisipan mo yan. Amen? Huwag mong ilalagay sa kaisipan mo yung sinabi ng diablo sa iyo. Hindi ka na tatakbo ng bilis. Hindi ka na magagamit. Eto lang naman ang abilidad mo eh. No, kapatid. Tanggalin mo sa kaisipan mo yan. Amen? Amen. Amen? Amen. Hanggang ngayon, kapatid, kailangan bago ang ginagawa mo pagdating sa Panginoon. So, sa gabi nito, ang gusto ng Lord, breaking the limit. Amen. Breaking the limit sa buhay ng bawat isa. So, ang gusto ng Lord, gusto niya lumaya ka. Amen? Amen. Gusto ng Lord, lumaya tayo lahat. Gusto ng Lord, magamit tayo lahat. Kasi may abilidad ang Diyos na ibinigay sa'yo na kaya mong gumawa na laging bago pagdating sa Panginoong Isus. Sabi nga po sa Lucas chapter 4 verse 18 to 19, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hiniram niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya
Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo. Alam niyo po ba yun? Ang bawat isa sa atin, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo. Bakit? Hindi lang ka ng Diyos. Hindi ka ng Diyos. Kaya mong ipangaral ang salita ng Diyos. Walang mahirap pagdating sa Panginoon. Sabi ng Diyos, gusto kanyang palayain. Sabi niya, lahat ng bihag ng Diabo, gusto niya palayain. Lahat ng binulag ng Diabo sa mundo nito, gusto ng Diyos ay nakakita. Kapatid, break the limit. May binigay ang Diyos sa iyo. Break the limit, kapatid. Yung imposible ay magiging posible. Bakit? Sumasabi ang Espiritu ng Diyos pag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Gusto ng Diyos mamalaya tayo lahat. Gusto ng Diyos na makita tayo lahat. Gusto ng Diyos na ating nakalaya. Break the limit. Break the limit. Alam niyo po ba, kapatid? Ang gusto ng Diyos, lahat kayo ay makalaya. Merong magandang gagawin ang Diyos sa buhay natin. Kaya kailangan break the limit. Amen? Kailangan, kung gusto mong makalaya sa anumang itinanim sa iyo ng kaaway, break the limit. Merong magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Merong magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ang kailangan mo lamang, break the limit. Break the limit. I-break mo yung kapatid. Ang bago yan sa kaibigan mo. Ano man nilagay ng kaaway sa'yo?
kailangan mo lamang dumepende ka sa Diyos. Huwag kang didepende sa kakayanan ng tao. Ang gusto ng Diyos, makalaya tayo lahat. Ang gusto ng Diyos, maganda yung plano niya sa ating buhay. Kaya ang gagawin po natin, kapatid, break the limit. Huwag na huwag mong bibigyan ng limitasyon ang Diyos sa buhay mo. Kasi ang sabi ng Diyos, ang imposible ay magiging posible sa Kanya. Ang kailangan po natin, break the limit. Tayo po yung muko at tayo po manalangin sa ating Panginoong Jesus. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami, Lord, sa kabutihan mo, Lord, sapagkat ikaw ang aming Diyos na may magandang plano pa sa aming buhay, may gagawin ka pa sa aming buhay, Panginoon. Turuan mo lamang kami, Panginoong Jesus, na i-break anumang limitasyon na nilagay sa amin ng kaaway, anumang harang, anumang pagpipigil, Panginoon, Lord. Ang hangad po namin, Lord, meron kami laging bagong gagawin para sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw yung Diyos na laging may bagong ginagawa sa aming buhay. Kaya bilang kami tinanggap mo, bilang kami iniligtas mo, Lord, ang gagawin namin at binibisan ng aming puso, Lord, lagi kami may bagong gagawin para sa iyo, Panginoon. Salamat ng marami sa iyo, Lord, at alam namin, Lord, kiniklaim namin sa gabi nito, Lord, sa pangalan mo, Lord, i-break mo ang mga pagpipigil, ang mga pagharang sa aming buhay, at nalalain mo kami lahat, papaguhin mo kami lahat, walang limitasyon sa aming buhay, Lord. Salamat ng marami sa iyo sa gabi nito, Lord. Ikaw ang aming Diyos na itinataas, at alam namin, Lord, sa gabi nito, Lord, meron ang magandang ginawa